So, hi guys, no? So, yan. May bago tayong sharing ngayon sa ating vlog. So, ngayon, bibisitahin natin yung mga kapwa natin ka-negosyo. No? Nakasalamuhan natin sa years of experience natin sa pagnenegosyo. And, yan, samahan nyo ako nang makilala nyo yung mga businesses na meron sila, produkto. And later, abangan nyo yung podcast natin sa next video. Mas kikilalanin natin yung owner kung paano sila nasimula and anong business pa ang mga gusto nilang marating. And syempre, hingi tayo ng advice, no, sa mga younger generation siya na gusto magsimula. So, yan, samahan niyo kami today. So, hi guys. So, yan, papakilala ko sa inyo yung isa nating kanegosyo na naging kaibigan din natin to sa ibang businesses and nagkakilala kami sa isang organization, no, na sinalihan ko. Naging mentor din namin yung isang mentor na si Boss RDR, no, and yan, papakilala ko sa inyo and magbibigay siya ng brief history kung paano nagsimula ang kanilang negosyo. No? So, papakilala ko sa inyo si Sir Melvin Hoson, no? So, siya ang Umaga po. kasi ang kumbaga in terms of structure, kayo pinaka-presidente. Yeah po. Siya ang presidente ng Hoson. Hoson Furniture. Ano na bang pinaka-pangalan ng business niyo, sir? So ngayon sir, from Hoson Furniture, actually po nagsimula kami Hoson Metal Craft, Hoson Metal Bed Frame, Hoson Metal Bed Frame and Furniture, Hoson Furniture, tapos pinag-isa na lang namin sa original na surname talaga namin. This is yung Hoson. Hoson na lang, wala nang furniture, Wala wala na po. Kumbaga mas broader na po ng yung aming ino-offer dito. Hindi namin nililimit sa bed, hindi namin nililimit sa furniture, but mas gusto natin sir yung tipong more on nasa construction na rin related yung ating industry. Nakita nyo guys yung progress in terms of business na. No, talagang any business type talaga nag-i-evolve tayo. No? Nagkakaroon tayo ng tinatawag natin evolution, yung adaptation natin sa ating negosyo. Kasi kailangan natin makisabay Kumbaga, as a starting business owner kasi, siyempre, gusto nating makilala yung pangalan in terms of sa service na ino-offer natin. No? Kung construction yan, nalagyan natin siya ng somewhat related na word na construction, na kagaya nila. From Metal Works to Hoson Metal Works, naging Hoson Furniture, ngayon, Hoson na lang. Diba? Kasi sabi nga ng ibang mga sikat na business gurus dyan, talagang pag ang surname mo nilagay mo sa negosyo, it speaks for itself na. Magsasalita na yan kung ano yung ino-offer mo. Parang ganun yan. No? So, yeah, para sa akin, Aquino and Taay Construction. Pero pag binanggit mo yung Aquino and Taay, no, yun na amatic ko. Minsan nga, banggitin mo lang yung ANT na acronyms. Yun yung lumalabas sa amin. No? So, yan sir. Ano si Hoson ngayon? Way back 2017 or 18 po yan From the idea na marami kami nire-repair na beds. Sabi ni tatay, parang ang dalas natin nagre-repair ng mga beds. Ang welding process pa namin nun is maupa or yung stick. Ang hirap mag-repair. The reason is, ang nipis kasi ng bakal. And then si tatay nagka-idea siya na gumawa tayo ng sariling version. Na tatandaan ko, Parlina pa nga yung pinaka-framing nun And then may head and foot lang ng mga bakal. But hindi siya pa pwedeng i-market, I think, sa masaselan Then doon ako nagka-idea na what if i-develop siya. So meron akong laptop na na-invest ng Sir Ed doon sa corporate world ko. And then nag-search ako ng mga metal bed frame. Nakakita ko ng design. And then from there, nagka-idea kami, try, eto sana magandang i-market. Hindi naman sa inaalis natin yung sinimulan nating idea dito, but I think we have to develop for the reason na maaari natin siyang i-market din sa iba outside ng Bulacan. Sino ba naman ang ayaw na mabigyan ng opportunity to offer yung product sa ibang lugar, di ba? So, mula po doon, pinukusam ko po siya. Ako po ang nag-develop nun. And then, noong time po na nag-success ako doon sa pag-aaral kung paano yung tamang paggawa ng beds, paano sa magiging pag binayahe, is miwalay kami kay tatay. Then, hinayaan niya kami. Hanggang sa 2019, may big project po na kaming pumasok. From Baguio sa mga transient house. So, may nag-order po rito from Baguio all the way from Baguio. Pumunta siya dito. Nag-close yung deal. Simulan namin, dineliver. But, nung 2019, doon po kami mas nabuhayan dahil doon dumating yung mga tamang tao na mga kasama pala namin dito. Ito na po siya sa ngayon, 2026. From dati po na 2, 3, 4, ngayon po ay less than 30 na po kami dito. Nasa 30 na kayo. Yes po, So Sir Larry. kung maano nyo, history lang din. Nagsimula din sila sa tatay nila. No? So, ganun din tayo. Siguro, meron kasi tayong parang idea, concept of business na nade-develop habang lumalaki tayo. So, ano ba yung nagiging figure natin doon? Siyempre, magulang. So, nagkaroon ng idea si Sir na makipag-start up sa daddy niya, sa tatay nila. And yun, hanggang dumating sa point na nag-solo sila. So, kung mapansin niyo yung history, parehas kami history niya. No? Naging empleyado din ako kay daddy. Natuto, na
nahasa, nasabon ng tatay sa mga mali, no? And yun, nag-decide tayo magsarili na rin. So, matanong ko lang, sir, magkano yung first project na dumating, sir? Okay po. First time ko pong makahawak ng 200K ng 2019. Sabi ko, parang, hindi mo makapaniwala. Bumili ako ng manok para sa dinner namin ni client. Kasi hindi lang yung mismong opportunity ang binigay niya sa akin eh. Nagbigay pa siya sa akin ng mga takeaways with regards sa business. So, sayang dahil hindi ko na siya nakakausap sa ngayon. Pero kung napapanood niyo po to, sir, nung isa po kayo sa nag-build sa akin, nagbigay ng idea and encouragement na ituloy. Dahil sir, hindi kasi madali ang startup eh. Ups and down yan talaga. Kumbaga, nandyan yung para mapuprostrate ka kung may susunod bang order itong ginagawa natin sa ngayon. Nung time na binigyan niya kami ng project, sabi niya sa akin, gawin mo lang ito ng maayos. Kung hindi man ako mag-repeat order sa'yo, i-refer kita or may taong makakakita ng craft na ginagawa niyo rito. At ngayon po, dinala po namin yan na talagang in every project po na dumarating dito, hindi lamang po yung binayad ninyo sa amin ang pinahalaga namin kundi yung tiwala at inilalagay po namin sarili namin palagi na kung kami din po ang nagbayad, gusto namin worth, yes. So, yes, sir, yun ang kanyang first deal. No? And samahan niyo pa kami no, na mas ma-broaden yung ating pakipag-usap sa ating kasamang business. No? Yun, sir, ano ba yung mga products na may offer ni Hoson sa market ngayon? Sa ngayon po ay meron po kaming regular na product talaga na in-offer which is yung mga metal bed. So gawa po ito sa mga galvanized na tube. And then we try na rin po na magdagdag which is maaari na po kami gumawa using stainless steel na mga tube din po. And then nag-offer na rin po tayo ng mga cabinets dito. Yung mga cabinets po na hindi lamang po sa mga bed ini-incorporate but sa buong home improvement na rin po ito. Sa kitchen, sa living area, sa kwarto, sa entertainment. Kumbaga po, it's a package na po para sa bahay na kung saan yung furniture or yung pinaka bare space ng bahay ninyo na kaya naming lagyan ng mga furniture na space saver na mapapadali po yung buhay ninyo at syempre modern aesthetic pa rin naman po. So, yan guys, no? So, si Hoson is parang all-in-one furniture fabricator and supplier na rin, no? So, kilalanin natin sila mas further kasi ang alam ko, sir, may kapartner ka dito. Yes po. Diba? And sa business na to, hindi lang ikaw ang nagde-decide, so tataking natin Yes yan po. in terms of decision making. No? So, yan. So, kahit pa paano, nagkaroon tayo ng history ni Hoson, no? Ano yung products na offer niya, sino ang tao behind that. And, yan. Thank you, sir, no? Sa time na pagtangkilik sa amin, no? Pagtanggap sa amin dito sa inyong fabrication, sa Yes inyong po. opisina. And, yan, abangan nyo. Kilalanin pa natin sila.